Bago si Dragon, si Rox de Sebek ang unang revolutionary. Napakatindi at nakakalungkot ang naganap na laban sa pagitan ni Rox at Harold, na siyang unti-unti na ring bumubuo sa storya sa kung ba't natalo si Rox sa erang ito, kahit sobrang lakas niya. At makikita nga natin dito na talagang bago si Dragon, si Rox ang talagang unang kumalaban sa world government. Uunahan ko na kayo, dahil alam kong sasabihin niyong si Joy Boy ang una. Well, natalo muna si Joy Boy ng alyansa ng 20 Kingdoms. At after nitong Great War laban sa Ancient Kingdom ni Joy Boy, tsaka nagkaroon ng world government. Kaya technically si Rox ang masasabi nating naunang nag-revolution. Na-reveal din dito na may nadiskubre si Garling sa God Valley na tiyak na pag-iinteresan ni Im-sama na maaaring isang ancient weapon. At pinakita na rin ng ina ng mga Figureland na maaaring may special bloodline din na aabangan natin. Ako si Mon, at welcome sa ating channel. Full review po pala ito ng One Piece Chapter 1158 ng One Piece. At kung bago ka pa lang dito, ay pindutin mo na yung subscribe button at paki-like na rin ang ating video bilang suporta sa ating channel. Nagsimula ang chapter sa Oro Jackson, kung saan hindi masaya si Roger dahil umalis si Shaki sa Kuja Pirates. Nung huli silang naglaban, napansin ni Roger na parang may sakit si Shaki kaya nag-alala siya. At malamang ito yung love sickness na dahilan ng pag-alis niya. Mas nalinawan pa tayo dito kasi nung umalis si Shaki sa Kuja Pirates, nag-iwan siya ng sulat para kay Rayleigh na makipagkita sa kanya. Pero ayaw ni Rayleigh na itali ang sarili niya sa kahit sino. Napakaastig talaga ni Rayleigh dahil sa alam naman nating lahat kung paanong naglalaway ang lahat ng mga lalaki at hinahabol si Shaki, samantalang siya chill lang. At siguro ito ang dahilan kung ba't lalo na in love si Shaki sa kanya. Pagkatapos nun, nagpa siya si Roger na puntahan ang bar ni Shaki. Makalipas ang ilang panahon, mga 40 years ago, nakita natin si Garling na isang holy knight pa sa mga panahong ito na nakikipag-usap sa 5 elders sa Marijo. Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa God Valley, isang isla, kung saan siya sandaling tumigil habang nasa isang misyon. Nakakatuwa nga itong makita kasi alam natin na magiging isa rin siyang elder makalipas ang 40 years. Ipinaliwanag pa niya na sinubukan niyang kumbinsihin ang mga tao sa God Valley na sumama sa world government pero hindi ito nangyari. Ang God Valley kasi ay may maraming resources na sobrang mahalaga para sa kanila. Ginawang realistic ni Oda ang politics sa One Piece. Kasi sa totoong buhay din, resources talaga ang madalas na pinag-aagawan at dahilan ng pakikialam ng malalakas na bansa. Pero bukod pa rito, may natuklasan si Garling na sobrang nakakagulat. Sabi niya, hindi ko talaga ito inasahan. Sigurado akong matutuwa ang The Great One na malamang si Imu. Dahil dito, mariin niyang iminungkahi na gawin sa God Valley ang tournament pagkalipas ng 2 taon. Kaya bukod sa pagiging Holy Knight Star doon, siya rin mismo ang pumili ng lugar at siya ang dahilan kung bakit doon ginanap. Ang best guess nga natin sa discovery ni Garling ay malamang isang ancient weapon dahil sa alam naman natin kung gaano ka-obsessed si Im-sama dito. Pagkatapos nito, mapunta naman ang eksena sa Hachinosu, na kilala rin bilang Pirate Island. Ayon sa rules ni Shaki, bawal mag-away ang mga pirata kapag nasa loob ng kanyang bar. Dahil dito, kahit ang mga legendary figures na dapat ay naglalaban na agad pag nagkita, nagkakaroon ng pagkakataon na magkasalubong at makapag-usap na parang normal lang. At isa sa pinakamalupit na example nito ay ang pagkikita ni na Rox at Roger na makikita natin dito. Kaya ayon sa narrator, maraming malalakas na pirata ang nakikita sa loob ng bar, umiinom at nag-uusap ng walang gulo o away. May isa pang interesting na nangyari. Napansin ni Shaki na sobrang saya at parang kontento na si Rox, kaya pabiro niyang tinanong kung hindi na ba ito in love sa kanya. Tumawa pa nga si Big Mom at sinabi na baka may iba na siyang babae. Galit namang sinabi ni Rox na top secret dapat iyon. Para sa akin, interesting ito, lalo na kung ikukumpara sa naging reaksyon ng lahat kay Shaki noong nakaraang chapter. Kahit si Whitebeard, na halatang may connection kay Miss Buckin, ay napatigil. Kaya napaisip ako humihina na ba ang presensya ni Shaki? O kung hindi man, sino itong legendary na babae na kayang gawing hindi ganoon ka-importante si Shaki sa paningin ng isang alamat tulad ni Rox? Hindi maintindihan ni Whitebeard ang nangyayari, kaya sabi sa kanya ni Stussy, hindi mo talaga mahahalata. Pagkatapos, napaisip si Stussy na ang masayang mukha ni Rox ay hindi lang dahil sa isang babae, malamang may anak na rin siya. At baka ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi na siya ganoon ka-fixated kay Shaki. At alam naman natin lahat na malamang ang batang iyon ay si Blackbeard. Bigla namang dumating ang Roger Pirate sa bar ni Shaki para makita siya.
pero hindi yung taong pinakagustong makita ni Shaki. Nakakatawa nga tong eksena, kahit bawal mag-away sa bar, sinabi dito na tinalo ni Roger ang lahat ng pirata na nakapila sa labas para siya ang unang makapasok. Hindi naman makapaniwala ang ibang pirata na pupunta din dito sa bar ang Roger Pirates. At kinuhaan pa nga nila ito ng litrato. Kahit andito si Rox, napakasikat din talaga ng Roger Pirates sa panahong ito. Hinarap ni Rox si Roger dito. Grabe, ang laki ng timbang ng eksenang ito kung iisipin. Dahil sila nga ang mga piratang may napakalaking pangalan sa panahong ito. Pareho silang mukha ng kani-kanilang ira. Sabi ni Rox, "Roger, ilang beses ko bang sasabihin na isla ko ito?" Sumagot naman si Roger. "At bar ito ni Shaki, walang gulo sa mga customer, di ba? Tumigil ka na, Porcupine." Nakakatawa kung iisipin. Parang bagay nga kay Rox yung bansag na porcupine lalo na kung titingnan ang silhouette niya. At isipin mo, kahit si Rox ang naghahari noon sa buong ira, hindi problema kay Roger na kausapin siya ng parang siya na ang hari ng mga pirata. At sa mismong isla pa ni Rox. Napakatapang nga din talaga ni Roger. At eto na, tinanong ni Shaki ang Roger Pirates kung nandito ba si Rayleigh. Pero sabi nila nagpaiwan lang siya sa barko at para maiwasan siya. Sobrang playing hard to get pero alam natin lahat na nagtagumpay din siya sa huli. Nang marinig ito, kita agad ang love sickness ni Shaki. Nalungkot siya bigla at nawala ng malay. Nakakatawa nga ito. Gusto niya yung nag-iisang lalaki na hindi niya makuha. Sa ngayon, lahat ay hinahabol siya. Pero siya naman yung pinapahabol ni Rayleigh. Ang tanong ngayon, sino kaya ang maghahabol kay Zoro tulad nito? Dahil sa alam naman nating na parang parallel din ni Zoro si Rayleigh. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa underworld sa Elbaf. Makikita natin si Harold at Rox na naglalaban sa loob ng dalawang sobrang epic na double page spread. Pinapanood nila Loki at Hyrule ang napakalaking laban. Pero kahit sila ay hindi nila nakayanan ang impact ng mga atake ni Harold at Rox. Nag-uumapaw nga ang galit ni Rox kay Harold. Ang daming nangyayari sa eksenang to. Dito na rin natin malalaman na na-manipulate ng world government si Harold para labanan si Rox. Kahit si Loki, bata pa man o hindi niya kayang tiisin ang epekto ng banggaan nila. Sobrang epic at malinaw na pinapakita dito kung gaano nga talaga kalakas si Harold na siyang makikita din natin sa potensyal na tinataglay na lakas ni Loki sa ngayon. Kahit malaki ang agwat nila sa laki, sobrang nakaka-impress ang sino mang kayang makipagsabayan kay Rox. Malinaw rin na sobrang galit si Rox kay Harold at gets ko yun. Kasi ipinagpalit niya ang pagkakaibigan nila para lang maging parang aso ng gobyerno. Para sa akin, mas nire-respeto ko pa rin ang ipinapakita ni Rox kumpara sa ipinakita ni Harold hanggang ngayon. Pero kung di kayo agree, comment nyo lang. Sumigaw si Rox, "Harold, sa lahat ng tao, bakit ikaw pa ang nagpamanipulate sa world government?" Sumagot naman si Harold, "Siyempre nagdalawang isip din ako." Parang iniisip ni Harold, ito ba talaga ang gusto kong gawin? Kahit ang ibig sabihin nito ay papatayin ko ang isang kaibigan? Para sa akin, napaka-worse nito dahil sa tinuturing din talaga niyang tunay na kaibigan si Rox. At malinaw niyang pinapakita rito. Tandaan, si Rox palaging very clear na tinuturing niyang mabuting kaibigan si Harold. Pero si Harold, hindi niya ginagamit ang parehong salita tuwing pinag-uusapan si Rox. Kaya maiisip mo na baka hindi siya ganoon kalapit kay Rox tulad ng closeness na turing ni Rox sa kanya. Pero ngayon malinaw nga na totoong kaibigan niya si Rox at alam niya yon, pero nagawa pa rin niyang mag-traidor. Sabi ni Rox, "Wag mo akong kinukupal. Sa huli, sinusunod mo pa rin ang gusto nila." At to be honest, totoo yon. Kakampihan ko si Rox sa sitwasyong ito. Dagdag pa niya, "Napakatanga mo. Ginagamit ka lang nila." Kahit malalakas ang mga atake nilang dalawa, sa totoo lang hindi din talaga nilang gustong patayin ang isa't isa. Kaya nagtapos ang laban nila sa draw. Hindi natin masasabi kung ano talaga ang kahahantungan ng kanilang laban kung nag-all out talaga sila. Pero at least kay Harold, may pumipigil pa rin sa kanya na talagang patayin si Rox. Hindi naman talaga masamang tao si Harold para talikuran ng tuluyan ng isang kaibigan. Gusto kong isipin na kaya lang hindi siya dinurog ni Rox ay dahil kaibigan niya ito. Pero malinaw rin dito na si Harold ay sobrang halimaw din sa lakas. Kaya hindi rin tayo pwede mag-jump into conclusion dito. Pero sa nangyari, hindi nakuha ni Harold ang gusto niya mula sa world government. At sa huli, nadumihan pa ang pangalan niya dahil sa betrayal at nasira ang pagkakaibigan niya sa taong pinapahalagahan nito.
Ang ibig kong sabihin, nakita nyo naman kung gaano ka-defensive si Rox kapag may nagsasabi ng negatibo tungkol kay Harold, tulad ni Kaido for example. Sabi ni Rox, kung ganun, dito na nagtatapos ang pagkakaibigan natin, hinding-hindi na kita iimbitahan. At dito na rin natapos ang matagal ng pagtatangka ni Rox na isali si Harold sa Rox Pirates. Nakakalungkot lang sa tingin ko. Sayang na ganito ang naging landas ni Harold. Kahit sabihin mo na may mabuting intensyon si Harold, na halata naman base sa pananaw niya, hindi ko pa rin gusto ang desisyon na ginawa niya. Sabi ni Harold, hari ako. Hinding-hindi ko ipapahamak ang buhay ng mga mahal kong nasasakupan sa pamamagitan ng pagsama sa isang villain na tiyak na mabibigo gaya mo. Pero syempre, may mga hari rin na handang makipagsama sa mga tinatawag na mga villain sa paningin ng gobyerno, tulad ni Luffy. Kaya hindi ganun kasimple ang sinasabi ni Harold. Pero interesting yung part na sinabi niyang destined to fail si Rox. Kung alam niya talagang mabibigo si Rox, mas madaling intindihin kung bakit ayaw niyang iasa ang kapalaran ng kanyang kaharian kay Rox. Pero sana nga talaga hindi ito ginawa ni Harold, lalo na itong ideyang papatayin niya ang kanyang sariling kaibigan. Sabi ng narrator, ang kakaibang pagkakaibigan nilang dalawa ay nagtapos ng walang panalo at hindi na sila muling nagkita hanggang sa mismong araw ng that incident, na malamang ay yung God Valley incident. Pero kung sa tingin nyo iba ang tinutukoy nito, i-comment nyo lang. At marahil may ginampanang napakalaking papel si Harold sa pagkatalo ni Rox dahil magkikita pa sila sa araw ng insidenteng iyon. So nakita naman natin dito na talagang kinamumuhian ni Rox ang world government parang si Dragon. At kahit na isa siyang pirata, naging misyon niya ang mapabagsak ang world government gaya ng mga revolutionary army. Siguro nga kung nagkataong magkaparehong era si Rox at Dragon, malamang magtutulungan itong dalawa para mapabagsak ang world government. Simula noon, naghihintay si Loki sa baybayin ng Elbaf para sa pagbabalik ni Rox habang binabasa niya ang mga balita tungkol kay Rox. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Herodin na hindi na babalik si Rox at dito nakita natin na unti-unti nang pinapansin ni Loki si Ada, which is very interesting kung makikita pa natin ang development ng kanilang pagsasama. Ang huling page ng chapter ay naganap 39 years ago sa God Valley. Sa huling bahagi ng chapter, makikita natin ang isang babaeng na may pulang buhok. Hindi ipinakita ang mukha niya, kundi ang likod lang. Habang naglalakad siya, dala ang isang stroller na may kambal na sanggol. Sabi ng mga villagers, ang cute-cute ng kambal at napansin nila na namana ng kambal ang pulang buhok ng nanay nila. Malinaw na ipinapakita dito na itong kambal ay si Shanks at Shamrock kasama ang kanilang ina. At kung akala mo sapat na ang malalaking pangalan sa chapter na ito, aba, dinagdagan pa ni Oda. Dagdag pa ng mga villagers, ipagdadasal daw nila na lumaking matalino ang kambal gaya ng kanilang ina. Interesting ito kasi binigyang diin talaga ni Oda ang talino ng nanay ni Shanks. Hindi lang ang itsura niya. Nangako rin ang mga villagers na tutulong silang alagaan ng kambal dahil wala ang ama nila dito at sobrang grateful ang nanay nila. At dahil alam nating nandun na si Figureland Garling sa God Valley nun, malinaw nga talaga na siya ang ama nila Shanks at Shamrock. Pagkatapos, tinanong ng isa sa mga villagers kung ano ang pangalan ng mga sanggol. At dito na nagtapos ang chapter sa isang panel kung saan sinabi ng nanay, Shanks at Shamrock. Interestingly, si Shanks ang naunang binanggit. At ayun na nga, isa na namang solid na flashback chapter mula kay Oda. Sobrang sulit kasi binibigyan niya tayo ng gantong napaka-solid na chapters. At ang pinakamaganda pa, walang break next week. Kaya siguraduhin nung nakasubscribe kayo para di ninyo ma-miss ang susunod nating review. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, paalam na muna sa lahat.